Maayadong adlaw mga kadiskarte! Alam nyo ba na tree of life ang coconut tree? Opo, dahil iyan ang pangunahing hanap buhay ng karamihan nga dito po sa aming lugar. Kaya naman ang aming Banton LGU mga kadiskarte ay nagkandak nga ng coconut food processing training dito nga po sa aming lugar. At sa pangunguna po na aming mahal na Mayor Milagrosa Paderanga kasama ang kanyang mga SB members at syempre nariyan nga rin po pala si Sir RJ Pesti ng Budget and Finance at saktong-sakto, budget friendly nga po ang kanilang pa-training ngayon. O diba? Ang food training nga po mga kadiskarte ay sinagawa sa Barangay Libtong Covered Court. Sa pangunguna po ni Sir Froiland Angelo D, ang Project Director ng Palmera Food INC. Naku, pakipollow nyo po sila sa kanilang page, Palmera Food INC. Sila nga po ay nagbahagi ng kaalaman patungkol nga po sa nyog, na ang nyog ay hindi lamang ginagamit panggata sa ating nga pong mga pagkain, kundi ito rin ay maaari nating mahain sa ating nga pong hapagkainan at upang ating maging pagkain. At kaya naman ituturuan tayo ni Sir Froiland na gumawa nga po ng vegan food. Naku, pag sinabi nga pong vegan food ay napakamahal nga raw ito sa market na pagkain nga po ng mga mayayaman, no, diba? Kaya naman ay ibabahagi niya sa atin kung paano gumawa ng drinks, hot dogs, and patties. Kaya halika na at umpisa na natin yan. Siyempre, kailangan natin ang pinituan ng nyog, yung walang tubo ha. Bubutasin natin to at tatanggalin yung sabaw. I-steam siya ng 30 minutes at matapos siyang i-steam ay yuyuka din tatanggalin yung kanyang coconut meat doon nga po sa kanyang shell. At syempre, hugasan natin yan para naman malinis, hindi po ba? At ito na nga po ituturo sa atin ni Sir Froiland. Ito nga po vegan coffee and creamy drinks. At syempre, gagamit tayo dyan ng 200 grams ng coconut meat, 1 liter of distilled water. Pwede naman yung mineral ang ating gamitin dyan. At dahan-dahan natin i-blend itong coconut meat hanggang siya'y mapino at mas kumatas siya. At pwede natin itong pakatasin ng 3 beses. Kaya naman 3 liters of water nga po ang atin na consume sa isa nga pong 200 grams ng coconut meat. At matapos nga po natin yan i-blend at pakatasin dyan, atin nga pong sasalain at isasalin natin dito sa kanyang coffee boiler. Kasi po double option yan. At kung gusto mo nga naman ng hot coffee ay pwede natin pakuluan yan. Pero kung gusto mo naman ng malamig, pwede natin lagyan ng yelo yan at para naman ma-refresh ang iyong lalamunan ay sana all. Hi! At syempre yung kanyang sapal ay hindi natin itatapon yan dahil magagamit pa natin yan mamaya. At alam nyo ba na napakaganda nga po nito sa ating nga po mga tiyan, lalo na nga po sa mga may ulcer. Naku, mas maganda nga po to at nakakalinis nga po ng ating tiyan. At para maiwasan yung kabag na ating nga pong nararanasan. At sa huling pangatlong litro ng tubig, dito nga po dinisolve itong 200 grams ng sugar. Naglagay na nga rin po ng isang sachet ng cream mix, coconut butter plus coffee. Ito nga po pala ay gawa ng kanyang mga estudyante na galing pa po ng Davao. At matapos nga yan i-dissolve, syempre isasali natin doon sa ating coffee boiler. And finally mga kadiskarte, ito na po ang ating coffee and creamy drinks. O diba, sana all. Kaya naman humingi na nga po dyan ng drinks si Sir RD at para naman makita niya kung papatok nga ba sa kanya nga pong panlasa. O diba? Kako, hihingi na nga rin ako at para nga makita natin kung papatok nga rin ba sa ating panglasa. Abay, bahagya nga pong napataas itong aking kilay at para nga pong may anghel na dumaan dito sa aking harapan. Sa napakasarap nga po netong drinks ay nako. Kako nga ay masarap kaya naman nagapila na nga ho sila dyan at para matikman nga rin nila kung ano nga po ang lasa. Ganyan naman talaga tayong Pilipino, hindi po ba? To see is to believe. Hindi mo malalaman kung hindi mo nga naman susubukan, hindi po ba? At habang umiinom nga po sila ng coffee, creamy, and drinks dyan, mag-move forward naman tayo dito sa mga sapal. Ito nga po ay 300 grams ng coconut meat at para hindi yan masayang ang ating mga sapal, halika at gagawan nga natin yan ng paraan. Sa 300 grams ng coconut meat, kakailangan na natin ng 300 grams ng water, 2 pieces ng Knorr cubes, 30 grams ng sugar at iyan ay i-dissolve natin dito sa tubig. At after niya ma-dissolve, syempre, ihahalo na natin dito sa kanyang coconut meat. Ito na nga po yung mga sapal kanina na pinigaan natin, na ginawa natin na drinks. O, diba? And syempre, mag-add din tayo ng 50 grams ng cornstarch, 200 grams ng flour.
After nyan, syempre, imemekos-mekos na natin dyan para masarap naman itong ating lulutuing pati. O, diba, ay sana all. Karamihan nga po na umatin dito sa patraining ay mga nanay kasi naman napakaganda nga naman itong kaalaman para nga po sa kanila. Dahil maraming option na pwede mong gawin dito. Pwede mong gawing hanap buhay para naman kumita ka ng pera, hindi po ba? Kaya naman pati ako ay tutok na nga rin dyan dahil isa na nga rin po ako sa gustong matuto ng kaalaman tungkol nga po dito. Matapos yan, ire-rest muna yan at tayo nga po ay mag-merienda na muna. Abay, nakakagutom nga naman ito nga po kanilang pa-training. After nyan, ay nag-move forward na nga ho tayo dito sa ating nga pong patis. Kaya naman, hinulma na nga mabuti dyan ni Ate Cathy yan at para nga mailuto na dito sa ating frying pan. Konti lang nga pala ang mantika niyan at para nga po hindi sumipsip ng mas maraming mantika. Sobrang nga po nakakatuwa at lahat sila ay talagang tutok na tutok. O diba, everyone's happy. At ilan sandali pa ay binaligtad na nga itong ating nilulutong patis. At sabi nga po ni Doc, ay pwede nga rin daw tayo mag-add ng gulay para much healthy itong ating pati. Naku, saktong-sakto. Umuulan na nga po dito sa aming lugar at kami nga po ay makapagtatanim na ng gulay. Thank you, Lord, sa biyaya nga po ng ulan. Dahil masarap itong ating nga pong nilutong patis at nabitin nga po ang karamihan kaya naman eto sila at gumawa na naman ng panibago at nilevel up na nga ho nila yan. Naglagay na nga po sila ng dahon ng malunggay para much healthy nga naman at nag-add na nga rin sila ng mga seasonings gaya ng sibuyas, bawang at paminta at para nga mas lalong sumarap itong ating vegan patty. O diba, matapos imekos-mekos yan ay nagpainit na nga po ng pan at ito nga po ay isinalang na at para maluto na nga at para nga po atin ng matikman ito nga pong vegan patty at ako nga po ay naghihintay na ng kanilang naluto dyan at ilang sandali pa ay kako'y hihingi na nga rin ako. Abay, nilagyan ko na nga po ng ketchup yan dyan at akin na nga pong tinikman. Naku, napakasarap nga naman. At saktong-sakto nga po sa ating panglasa at dahil tanghalian na ay narito na nga rin po ang Maras Catering, o diba? Kaya naman shout out muna sa Maras Catering, lalo na kay Auntie Dita sa masarap nga po ng kanilang pagkain. Ay, sana all. Ilan sandali pa ay kami nga po'y kumain na at hindi nagtagal nga kami nga po ay bumalik na at para nga po magluto netong vegan hotdog naman. Kaya halika na at atin na nga pong simulan yan. Kailangan natin ng 500 grams ng coconut meat, 2 cups of water or half liter at syempre mag-a-add tayo ng 4 pieces ng Knorr cubes at matapos yan i-blend natin dahan-dahan together with Knorr cubes ito nga pong coconut meat hanggang sa mapino na nga po yung kanyang texture at matapos yan ay maglalagay tayo ng 300 grams ng all-purpose flour, 50 grams ng cornstarch. Matapos yan, imemekos-mekos natin dyan. And after nyan, ay ilalagay naman natin itong ating minix dito nga po sa kanyang stopper at para nga makahulma na tayo ng hotdog. O, diba? At syempre, kakailanganin natin ng hotdog wrapper na kung hindi tayo makakagawa ng hotdog, wala nga ho yan. At dahan-dahan nga po nga ilalagay yung ating nga pong minix at ilang sandali pa nga po ang lumipas. Naku, ay humaba na nga itong ating hotdog, naging putlong na. At matapos nga po yan, ay tinalayan na nga po yan ni Sir gamit itong hotdog pin at para magmistula na nga pong hotdog. Aba, ay napabilang na nga po itong si Sir RG. Talaga nga naman, napakaraming mga gawa dito nga po sa niyog. Ay, ilan sandali pa nga pong lumipas. Iyan nga po, i-steam natin sa loob nga po ng isang oras. O, diba? Kaya naman, walang pinalagpas na sandali. Ito nga po mga trainees. Talaga nga naman, tutok na tutok sila hanggang sa matapos na nga itong product. O, diba? Hindi mo talaga akalain na ang simpleng niyog ay makakagawa ka ng drinks, patties at hotdog. O, diba? Nakakamangha nga naman talaga. Kaya naman, dito sa mga trainees, talagang bakas sa kanilang mga muka ang dedikasyon na sila nga po ay matuto sa training na ito. Sa buhay, kailangan natin na maging madiskarte. Dahil kung magiging madiskarte tayo, tsak na mariresolba natin ang ating pang-araw-araw na problema nga po sa buhay, hindi po ba? At sasamahan na nga rin ho natin ng dasal at para magkaroon tayo ng basbas
para sa magandang hangarin natin sa buhay, hindi po ba? At ilang sandali pa ay naluto na nga itong ating vegan hotdog. O di ba? Ay kinat na nga po yan ni Sir Jan. And finally, meron na tayong hotdog na gawa nga ho sa nyog. O di ba? Hindi mo nga akalain na ito magiging hotdog at natural healthy pa nga. At finally, yan na nga po ang ating hotdog. At ito po si Belsky ang nagsasabing, patuloy ka lang magsumikap para maabot ang iyong pangarap. At yan lang. Thank you for watching and love you so much and babu!